Okay, mga minamahal sa Panginoong Kristo, no? Maraming pagtatalo ang lumalabas dahil bakit daw sinasabi ko na napatay yung Espiritu Santo? Ang sagot ko ay oo. Bakit? No? Kasi, una, pansinin nyo mabuti ha, una, ang kamatayan sa patripasyanism ay magse-separate yung soul mo kasama ng espiritu dun sa yung katawan pagkalagot ng yung hininga. Ano? Ngayon, tandaan nyo yung death. Hindi yung napaparalyze. No? Ah, ang nangyayari kasi, nachachap-chap nyo yung Diyos nyo na composed of body, soul, and spirit. Itinitreat nyo siya na hiwa-hiwalay. No? Ano ba ang mga dahilan kung bakit sinasabi ko na napatay ang Espiritu Santo? Unang-una, yung Espiritu Santo ay Espiritu ni Jesus ay iisa. No? Hindi mo naman sinasabi na laman lang si Jesus eh. Yung Holy Spirit ng Diyos ay siya rin. No, di ba? Yung Pilipos 4:5, isang Diyos, iisa lang ang Diyos, isang Espiritu, isang baptism. Ngayon, kung may Espiritu ang Diyos na hindi niya naranasan ng kamatayan, lalabas yung isang Espiritu na yon, ibang Espiritu yung dinadasalan nyo ngayon. No. Pangatlo, yung word na I am, pag sinabi mong ako, namatay ako, Revelation 1:18, yung I am na yon, composed na yon ng soul, spirit at body mo. Hindi mo sinasabi na namatay yung laman ko eh. Kung binulok ni Kristo yung laman niya, sino yung magsasabing napatay ako sa langit? Hindi ba yung soul at yung spirit? Sinabi niya napatay ako, ayun, nabulok lang yung laman ko. Napatay kasi ako sa cross. Di ba? Ang nangyayari kasi naliliteral ninyo, no? Ngayon, sabi nga doon sa God is not a spirit eh. He has spirit. Kaya nga sabi doon, ibubuhos ko aking espiritu sa lahat ng laman. Pag sinabi ibubuhos ko aking espiritu, hindi ko sinasabi na iba yun sa akin. Espiritu ako ni Ben. At ang ibubuhos ko sa inyo, lahat ng pangalan nun, Ben. Hindi ba? Espiritu ko yun eh. Mali mo, kung espiritu ni Into nang binuhos ko sa inyo, hindi ako napatay. Yung memory na nangyari doon sa akin nung ako ay nagkatawang tao, nakatawang ko rin naman. Dati, nilagyan ko lang ng dugo at glorified body glorified body nga yung dati. Sinwit sa may dugo, sa isang kisap mata, binalik sa glorified body. Yung tao kasi, sa isang kisap mata, babaguhi katawan natin, ng katawang maluwalhati. So, in vice versa, yun din naman ang ginawa niya eh. Yung dati niyang glorified body sa isang kisap mata, ginawa niyang human body sa isang kisap mata, ginawa niya ulit glorified body. Yung espiritu kasi at soul ng Diyos, iisa lang yan. Hindi yan nagdadalawa, lagi magkasama yan. Intindihan nyo mabuti yan. Kayo din. Sabi sa unang Thessalonica 5:23, we are a spirit who has a soul and lives in a body. Napipiloso po ang nangyayari. No? Naakala nyo yung espiritu na paralyze. Wala, hindi ganun. Wala akong sinasabi na na-paralyze yung espiritu. Yung kasing pag sinabi mong ako yun. I am. Pag sinabing namatay ako, sama-sama yun. Hindi sinabi ni Kristo, napatay nyo lang laman ko. No?
Ang binugbog nyo lang yung laman ko. Bakit? Hindi ba nararamdaman ng espiritu niya? Oh, yung sakit mo, nasa espiritu yun. Hmm. Nasa soul yun. Oh. Ngayon, kaya nga sabi rin sa Revelation 18, namatay ako. Sana sinabi dyan, napatay nyo lang yung laman ko. So, mali na yung word na I am. Mali na yung word na ako. Ano? At sa Revelation 2:8, ang may pakinig ay makinig, sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Eh, yung Espiritu ng Diyos, karunungan ng Diyos, salita ng Diyos. Si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. E tingnan nyo, sabi sa Revelation 2:8, ang mga bagay hindi tinasabi ng unat ng huli na namatay at muling nabuhay. Sinabi ba dyan namatay? Yung laman lang niya. Yung nakakatawa kayo eh. Pag sinabi niyong namatay yung laman niya, lalabas niyan, yung laman niya at si Kristo ay magkaiba. No? Walang ganun. Ako, yung laman ko, isa lang ako. Dati ko nang laman yan eh. Dati ko nang glorified body yan sa heaven, na kinonvert ko sa human body at binalik ko sa heavenly body, glorified body ulit. Oh. Ngayon, nung humiwalay ako, pakiramdam ko sa sarili ko, natural, patay ako. Kaya nga babalikan ko yung katawan ko para buhayin. Binalikan niya ba yung katawan niya para patay? Ilagay niyo yung katayuan niyo na kayo si Kristo. Bakit nung nakahiwalay ka, ano ba feeling mo sa sarili mo? Buhay ka, patay. Napatay ka. Yun sinasabi ko. Mga pilosopo kasi yung mga tao na ang nangyayari kasi hindi nyo inilalagay yung sarili nyo bilang si Kristo eh. Oh, nakahiwalay ako sa katawan ko. Bakit? Siyempre, bakit kailangan ko siyang balikan? Para buhayin. Eh bakit ko bubuhayin sarili ko? Bakit ko bubuhayin yung katawan ko? Napatay ako. Eh bakit alam ng Espiritu mong napatay ka? Oh, yun ang tanong eh. Yung bang laman mo ang nagsasabing napatay ka, eh tulog yun. Oh, unawaan yung mabuti yung sinasabi ko kasi. Sa Roma 8:9, datapat kayo wala sa lamang, kundi nasa Espiritu na. Kung kayo tumitira sa inyo yung Espiritu ni Kristo, ng Diyos. Tatapatan kung sino may walang Espiritu ni Kristo, hindi siya sa Kanya. Ngayon, yung tumitira ng Espiritu ngayon sa sarili nyo, napatay ba yan o hindi? Pag sinagot nyo ako ng hindi, hindi si Kristo yan. Dahil si Kristo, pumunta sa lupa, napatay yan. Hindi niya sinabing lamang ko lang napatay nyo. Ang sinasabi niya, napatay nyo ako. Hmm. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Mga pilosopo kasi kayo eh. Ano? Kapag ang Diyos ninyong dinadasalan ngayon eh walang kamatayan, nagkakamali kayo. Dahil sinabi lang ni Pablo yan, na mamaya di-discuss ko yan. Ayan, maliwanag yan na sinabi sa unang Korinto 2:16 eh. Pagkat sino nakakilala ang pag-iisip ng Panginoon, pang siya ituruan niya. Datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Si Kristo bang nasa iyo, napatay o hindi? Pag sinabi mo hindi siya napatay, ibang Kristo yan. Oh. Dahil si Kristo baba sa lupa yun, napatay yun. Oh. Eh, ginagawa nyo kasing chap-chap eh. Ginagawa nyong pilosopo na si Kristo nung napatay, na-paralyze yung spirit. Malaking kalokohan yon sa utak nyo. Dahil paulit-ulit namin sinasabi sa patri na ang kamatay hihiwalay yung espiritu mo sa laman, pero hindi sinasabing paralisado yung espiritu mo. Kaya nga, pag sinabing napatay, kaya nga sinabi dyan, ngayong taong kasalukuyan, ngayong nandyan kayo sa upuan nyo, dinadasalan nyo yung espiritu ni Kristo. Ang tanong, yung bang dinadasalan nyo, napatay o hindi? Oh. Natural, napatay yun. Kung hindi napatay yung dinadasalan nyo ngayon na espiritu ni Kristo, na siya rin naman, eh, ibang Diyos yung dinidiyos nyo. Dahil sinabi lang ni Saul yung walang kamatayan na yan, na hindi matitigan, yan ay patutuon niya na binulag siya ng liwanag na yon, no? Na hindi niya matitigan at walang kamatayan. Hindi niya sinabing hindi mamamatay. Sinabi niya yun na walang kamatayan,
Dahil alam niyang patay na yun, napatay yun, kaharap pa si Esteban, sa paanan niya bumagsak yung damit ni Esteban, dahil si Jesus na yan ay patay na. Ngayon, sinabi niya walang kamatayan dahil bakit tinatawag siya? Na Saulo, bakit mo ko inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Si Jesus ang yung inuusig. Wala po pala kayong kamatayan. Abay patay na kayo, inatawag niyo pa ako. Yun ang ibig sabihin niyan. Ginagamit yan ng mga antichrist para sabihin na hindi yan si Kristo. Dahil si Kristo na napatay. Si Kristo natitigan. Si Kristo nakita. Kaya unawain yung mabuti. Yan John 4:23. John 4:24. Espiritu ko ang sinasabi ni Kristo sa 24. Dahil siya yung dumating na ang oras, siya yung ama na yun. Sa John 4:23. Na dumating na ang oras na sasamba kayo sa Espiritu at Katotohanan. Espiritu at Katotohanan na siya. Intindihan nyo? Ngayon, nakabalatay na yan. Nasa history na yan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, bulukin nyo yung Espiritu ni Kristo, yung katawan ni Kristo ngayon. Bulukin nyo. Interviewin nyo sa langit si Kristo. Kung binulok niya. Kung binulok lang, para lang ma-open yung mind nyo, no? Nakakala nyo kasi laman lang napatay. Hindi ganun. Tanungin nyo si Kristo, halimbawa, espiritu to espiritu kayo ngayon. Lord, napatay ka. Pag sumagot siya ng hindi, demonyo yung Diyos nyo. Pag sumagot siya ng oo, sa katauhan ngayong Espiritu Santo si Kristo, nakausap nyo, si Kristo talaga yung Diyos nyo. Naintindihan nyo? Kaya ako nananawagan doon sa mga hilo na nililiteral, masyado kayong makalaman pa, magpaka-spiritual kayo, ipalagay nyo kayo yung Diyos noong kayo'y tao, di ba? Ba't pabalikan mo yung katawan mo kung buhay ka na? Nilibing ka ba ng buhay? Nalagot ba ng hininga mo, sinasabi mo buhay ka? Hindi, laman ko lang yan. Ganon? Ikaw yun. Isang buo ka eh. Kaya nga, unawaan yung mabuti yan. Hindi nyo kasi naiintindihan, akala nyo Espiritu, hangin lang yan. Si Kristo mismo yan. Ang Espiritu Santo, si Jesus din. Si Ben, alimbawa ako si Ben, Espiritu ko, ako din yan. Ano dinadanas ko ngayon, dinanas nung Espiritu ko, soul ko yan, dahil ako yan. Ang laman ko, Espiritu ko, hindi yan magkahiwalay. Ako yan. Simula pa lang, ako na yan. Ako na yung may katawan na nagsasalita. At nagpaplano ng lahat. Hiniwalayan ko yung katawan na yun. Dapat hindi ko hiniwalayan yun sa history of my life. Pero humiwalay ako. Kaya napatay nyo ako. Ganun yun, mga kapatid. Ganun niya kamahal ng Diyos. For God so loved the world that He gave His begotten Son. For God, singular. Saan kukuha na anak yan? Saan sinabi? For God so loved the world. Ayon ako sa inyo, nagkaanak ang Diyos pag sinabi, for God so loved the world. Sa John 3:13, nasa langit na yan, umakyat lupa na yan, at tinawag yung anak ng tao. No? Na kahabagan nyo yung sarili nyo. Pero kung hindi napatay ang Diyos nyo, walang dugo na tumigi sa inyo. Ibang Diyos yan. Ibang Espiritu ang nasa inyo ngayon. Kaya nga, sana maunawaan niyo yung ibig kong sabihin. Ikaw ay ikaw, ako ay ako. Pag sinabi mong ako, namatay ako, hindi yan wahiwalay na naganap. Parte ng buhay mo yan eh. Parte ng buhay ng Diyos yun. At di na yun mawawala sa isip na naganap sa Kanya, na siya'y napatay nyo. Nang siya bumaba sa lupa, sasabihin nyo, hindi siya napatay. Laman niya lang napatay. Ang Diyos may laman na sa uti yan. Sinasamba ng anghel yan. Nakikita na ng anghel yan. Yung laman na yun, hindi niya dapat hiniwalayan yun. Kaya ngayon maunawaan
nyo sana kung bakit sinasabing napatay ba ang Espiritu Santo. Espiritu Santo si Jesus din. Ano? Intindihan nyo na. Sino ba Espiritu Santo nyo? Ang pangalan? Jesus. Napatay ba si Jesus? Oo. Hindi, laman niya lang napatay. O di ibang Espiritu yun. Lalabas ibang Espiritu yung humiwalay na yun. Kaya magpaka-spiritual kayo, palagay nyo kayo si Jesus. Kung kayo naging tao, ano ginanap mo? Lumalabas kasi sa inyo yung Espiritu Santo, hindi na si Jesus eh. Ikaw yun. Kaya sana maunawaan ng mga bulag, taga-akay, na yung Diyos nyo na hindi napatay, eh delikado kayo dyan. Nagdadasal kayo sa Espiritong hindi napatay. Si Jesus din yun. Yung naging tao, siya lang din yun. Sige, sana mamulat yung mata ng mga pilosopo, hindi nyo naiintindihan kasi. Sinabing napatay ka, ikaw yun. Hindi tinachap-chap-chap nyo pa yung sarili mo. Sige, napatnubahan kayo ng Panginoong Hesukristo na namatay at nabuhay. Tatanungin nyo, ba't binuhay niya sarili niya? Kung patay siya. Kaya nga niya binuhay, alam niyang patay siya eh. O, di ba? Galunggong. Utak niyo nga sinabing binuhay ng 3 araw. Dahil alam niyang patay siya. Yung sarili eh. Yung hanapin niyo yung sarili. Yung sarili ng Diyos sa inyo. Kayo ipalagay niyo yung sarili ng Diyos, sarili mo din. Dito na lamang at nawa mga pilosopo Tasyo dyan magising. Uriin ang aking nag-iisang Panginoon, ating Diyos na si Jesus sa Judas 1:25. So makanya lang lahat. Tandaan nyo yung damdamin ng espiritu mo ang nakataya dyan. Hindi yan puro kayo pamimiloso po. Dito na lamang at maraming salamat. Ako si Ventilador, ng co-founder ng Patripasyanism Belief. Ngayon ay kamatayan ng Ama yan, hindi nagpapatay ng anak ang Diyos. Ganyan niya tayo kamahal. Talagang tinikman niya lahat na yan. Kaya huwag niyo ihiwalay yung laman niya sa kanya espiritu dahil siya lang. Nandito na lamang at magising kayo nawa na yung nananang espiritu sa inyo ngayon ay napatayan. Kaya huwag niyong lokohin yung sarili niyo na ang Diyos niyo hindi napatay. Hindi yan napatay, ibang Jesus yan. Nandiyan yung mga talata. Namatay ako. Ang ako ay I am, yun ay ikaw, yun ay siya. Hindi siya nagsasabing pinatay niyo yung laman ko lang. Lalabas nun diba? Niloko kayo ng Diyos. Hindi niya dinamdam yung sakit. Tawarin kayo. Yung espiritu niya, hubis tao yan. Nandun lang sa laman din yan. Kaya nga tumingin kayo dun sa kabuuan. Hindi dun sa balat lang ng regalo kayo nakatingin. Akala nyo ang Espiritu Santo, ang kaluluwa ng Diyos, hugis hangin. Nakaukit din. Paglabas niyan, hugis tao din yan. Namimiloso po kayong napatay ng pako. Nung nasa human body siya, natural. Human body, spirit na yun. Tinutusok ng pako yun, natural. Natamaan siya. Isang buo siya. Lumabas siya, hugis tao, hindi hangin.
Tawarin kayo lahat. Oo. Kaya palagay niyo yung kayo yung Diyos nung kayo naging tao, no? Huwag kayong puro kapilosopuhan. Yung damdamin ng paghiwalay niya, alam niya patay siya dun. Eh, ba't gumagalaw? Yung espiritu kung patay. Eh, hindi ba yung kamatayan ay paghiwalay? Sinabi ba na ang kamatayan sa patri ay naparalyze yung espiritu? Mga galunggong na utak yun. Ayusin niyo yung mga ginagawa ninyo. Yung espiritu ng Diyos na sumasa inyo, alamin ninyo ngayon kung yan ay napatay o hindi. Yung mga dinadasalan yung Espiritu Santo. Kalagay yan. Sa Udas 1:25, manalangin kayo sa Espiritu Santo ni Jesus. Kung dinadasalan nyo, hindi naman napatay. Ibang Jesus na yan. Ay, naku. Sana ay magising kayo. Hindi nyo ko naintindihan. Sige, paalam na. Hanggang dito na lang live ko. Naway magising kayo.